Ito ang aming mismong tinatayuan na lupa ay ito ang titulo OCT. Yan po, Original Certificate of Title na sa DAR, at iyan po ang sukat. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Dito po kami sa bundok ng Mahangin. Kung tawagin ay bundok ng Mahangin dahil nasa pinakatapos siya ng bundok. 15,340 square meter, 60 pesos per square meter. Ang maganda overlooking view sa gitna ng bundok. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. At ito ho ay nasasakupan ng barangay. Ano po yung nakasakop? Yabak. Yung address ano? Real Quezon nakakasakop din. Real Quezon nasa pinaka-top. Way back a year ago. So, ilang years na po kayong hindi nakaano dito? 25 years. For 25 years hindi napuntahan. At ito, nasa gitna ng spar line. Meron po tayong full video nito. Yung ibinidyo po natin yung kalsada papunta dito, pero mahaba po yung aming nilakaran. Laking puno, mahaba po yung aming nilakad para makarating dito. At potential po itong lupa para dun sa mga gusto maglagay ng solar panel sa tower po ng Marambot tangi sa bayawak na yan, malaruhat to. Malaruhat po na pula ano. Yan po, malaruhat na pula.
Pero nag-iisa na ano. Madami pa yan. Eh, sakop niyo po ito. Ito no. Ito. Sakop po yan. Puro kapantayanan nga po yung inyo ano. Pantay, bago meron kaunti. Nandiyan sa babang yung yugang ko eh. Diyan lang ako nagkaingin dalawang. May ilang Ang tanong po ko dyan yung metro ang distance dito sa mga kapatid ninyo. siguro mga ano, Ilang 100 meter. 200 meter. Ay di dyan po sa labak na yan. Yun sa area na yan, sa labak. Hindi dito sa side. Ah dito. Ay abot din po sila ng kalsada. Oo, Na to. Nabinta na. Nabenta na. Ayan oh. Ganito na yan. Ito ang bundok ng barangay ng Yabak. At ang kabilang bundok nito, yung Marilaki Highway. Malamig ho ang simoy ng hangin. Nasa gitna ho tayo ng bundok. Pamit. Pami. Alay malaruhat na yan, no? Marami pa po itong katabing lupa na binebenta rin. Pag gusto nyo po ng mas malaki, ay di atin pong i-consolidate para po mapagbigyan yung mga may-ari ho ng titulo. At isa pa ho, yun po yung mga mura lang. Hindi po nagtataasan ng mga presyo. Yun na ho yung presyong pinakamataas dito, 60. Matatawaran pa ho natin yun sa ganun. 20 years na po siyang matured. Maturity ng Klowa. Binigay sa kanila taong 1991. Ano po? Oh. 19, asan, patingin nga po ng titulo. Ipakita uli natin sa video. Hawak. Dala ho namin mismo yung titulo. Ito ang aming mismong tinatayuan na lupa. Ay ito ang titulo. OCT. Yan po, Original Certificate of Title na sa DAR. At yan po ang sukat. At ito naman po ang release niya, 1991. Corazon Aquino pa ho yan. Original po ito. Dito po siya sa Yabak, barangay ng Yabak. At ang may-ari po ay ito mismo, si Kuya. Siya po yung Roberto Ortega. 15,340 square meter. Kukuha po tayo ng certified true copy ng lupang ito, ng titulo na to. Pero karamihan po ng mga Klowa dito wala pong binabayaran sa land bank, o yung iba po kasing inaward meron pong tao nang binabayaran sa land bank. Pero ito po yung mga nirelease na Klowa dito, wala pong utang. Ano, sana mabenta natin yan. At 25 years nang hindi napasyalan. So ngayon ang itsura magubat. Challenging po yung pagpunta dito dahil madamo, magubat. Sa tingin ko naman ho, maganda tong area dahil hindi masyadong yung pagpunta lang. Kung halimbawa po dito tayo dadaan sa 18, ito na ho ba yung kalsada na yun? Ah, yung isa na yun. Ang maganda sana kung dito lang tayo dadaan, kaya lang andun yung mga motor natin. Kasi matatalo yung view natin. Diyan nga po nabili yung 5.9 ni Camacho. Alam niyo po yung lugar na yon, yung may pader daw po. Malayo pa po dito. 1 kilometer po. Ay malayo pa nga po. So ang daan po talaga natin dito uli sa pinagparkingan natin ng motor. Oo, nandun ang motor natin. Pwede saan tayo dito. Kanan. Ayan ho, si Atty. Mirasol. Yun po yung namiling dito sa lugar ng Palanas. Ay 50 hectares na ho. Tapos ho, pinakalsadahan niya yung
Yung pong tapat ng kanyang mga nabili. Dito yun, sa tapat dito yun. Panoorin po natin yung full vlog na papunta ho dito. Medyo sakto lang ho. Umalis po kami dun sa amin ay 11 magto 12. So ngayon po mag-aalas 2. May minutor po kaming barangay road. Kombinasyon ng cemented at rough road. Sa area ho na to, marami pa pong ipinagbibili. Yun po yung mga nakatutulog na titulo, potential po siya doon sa mga naghahanap ng investment. Ang maganda ho, pag namili po tayo nun, safe na tayo kasi matured na yung klowa. 10 years po ang maturity ng isang klowa. At kapag ho yun ay kinuha natin ng dark clearance, mabibigyan po tayo ng dark clearance para matransfer po sa pangalan natin. At yun ho ay magiging TCT na po, yung kulay blue na titulo. Agricultural land po ang ating mga lupa dito, yung category niya. At ang mababa po yung buwis na ano. Kailan niyo po huling binuwis ito? 2010. 2010. So ngayon po wala pang buwis. Wala pa. Mga 13 years. 13 years na hindi nabubuwis. Pero sa tingin niyo mga magkano lang yun? Siguro wala pang 10,000. Wala pang 10k yun. Yun ang ano dito. Ang ganda ng lugar nito. Na full storage na yung ating SD card. Dito muna tayo sa ano. Parang kantuhan yung inyo, tas yan ho, kalsada din papunta ho na yan ng yung 18. Ba't dati ho ba malalaki ang kahoy dito? Hindi nagkahoyan. Saan po kayo nakakuha ng tubig dito noon? Pumunta sa banda ron. Kaganyan naman. Yan ho. Tahimik po. May mga pagkakataon po kasi sa syudad na may mga COVID, may gera. Baka ho gusto nyo mag-invest sa lugar na hindi kayo magagambala at gusto nyo bakasyonan, pero dapat ho maayos po natin yung kalsada kasi number 1 yun po ang ating problema. Pero dahil meron po mga namimili dito, nagkakataon pag nagde-develop na sila ng kalsada, nadadamay po yung mga kalapit. Kaya ho naman nagiging nasasamantala natin yung pag-develop. At kung ngayon po tayo makakakuha, ano ho ito, mura pa yung mga presyuhan, matatawaran pa ho natin. At kung kayo naman po ay interested, ayan ho ang mismo ang ating seller. Kasama ho namin, dala-dala ang titulo, ready na ho ito. So pwede ho mag-earnest money, tapos reservation lang po ano. Kapag po nasukat at napirma na lahat ng deed of sale, transfer, capital gain, so final payment 100% naman po matatransfer po sa inyo yung titulo na klowa. Yun po ang kailangan lang ho natin, mabayaran yung 6% na capital gain tax, tsaka 1.5% na estate, hindi po estate tax wala pang estate tax kasi buhay po mismo yung seller. Yun ang kagandahan.
Yung dock stumps po 1.5%. At sa dark clearance po, yun po, pag nagkaroon po tayo ng dark clearance, submit na po sa RD. Paglabas po nung TCT na po. Yan, 1.5 hektarya na 60 pesos ang kada square meter. Sa part po na to, hindi ko po magala dahil wala naman po kayo may papakita, puro gubat. Yan ho. Pero pag pinalinisan to, pinatabasan, siguro yun, potential makikita natin yung may overlooking view. Kanina po, nung kami papunta dito, yung bahaging doon sa dulo, kitang kita ho yung Laguna Lake. Yung full video natin doon sa GoPro, yun ho ay i-upload natin. At kasama ho ito. Ang kagandahan ho nun, yung seller kasama natin. Sana ho lahat nung maibablog natin ganito na kasama mismo yung may-ari, siya nagtuturo, at para rekta ho tayo sa mga presyo na gusto nila. Kung magkaroon man ho ng tawaran, direkta na ho tayo makakatawad sa kanila. Kayo po na buyer at ito naman po ang seller. So yun lang po mga ka-farmlat. Sa mga subscriber po natin, salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay. At kami po ay araw-araw na nag-vlog ng mga farm. Much better po na kayo po ay nakasubscribe dito sa ating YouTube channel. Kasi po, kung kayo po ay naghahanap ng mga lupa na mura lang at available dito sa Pilipinas, manonotify po kayo kapag po kayo ay nakasubscribe at i-click nyo po yung notification bell ng ating channel. Karamihan po ng ating mga subscriber nasa ibang bansa, pang investment po nila. Habang nasa ibang bansa po sila, yan po yung mga bagay na pinapangarap natin dito sa abroad. Ng mga nasa abroad ay yung pong Pilipinas pa rin yung ating babalikan. Dito sa lugar, safe naman, wala hong mga magugulong tao na rektahan na ho. Yung sinasabi mga NPA, wala na ho yun dito. Marami na pong nagtiwala na mga investor. Wala na hong mga NPA dito. Hindi ho, wala hong magulong gano'n na ng ngingikil o ng gigipit sa mga investor, wala ho. Kaya po safe tayo, 100% po tayo sa ganun. Farming, maganda ho dito. Maglalagay ho kayo sa gitna ng bundok. Ilalagay ko po yung Google Earth para meron po kayong reference dito sa ating site. Salamat po mga ka-farmlat. Yun lamang po.